Hello mga kasari! Welcome back sa aking YouTube channel. So, for today's video guys, about sa mga paninda, sa mga items ang ating pag-uusapan ngayon. Dahil sa panahon ngayon mga kasari, lalo na malapit ng magpasko, magbe-bare months na ulit. So, unti-unting pagtaas ng mga ilang paninda ang nararanasan po natin ngayon mga kasari. May mga sa Coco Mama, tumaas na ang Coco Mama. Tapos, ano pa ba ang mga nagsitaasan? Ang bigas, unti-unting tumataas na ulit ang bigas, ang itlog, at kung ano-ano pa na mga bilihin na mabenta talaga sa ating sari-sari store ngayon. So, nakakabahala as a sari-sari store owner. Kasi nga, ang pagtaas ng bilihin ngayon ay hindi biro, pero ang sahod ng mga empleyado ay bagya na tumaas. So, nakakaawa ang mga mamamayang Pilipino dahil nga sa nararanasan natin ngayon na sobrang taas ng mga bilihin at maaari pang tumaas dahil nga magbe-bare months. Alam niyo yung mga items na tumataas, lalong-lalo na mga Nestle cream, yan, yung mga gatas, evap, and condense, yan, grabe yung magtaas, pati na rin ang mga delata. So, bilang isang tindera guys, paano nga ba kayo magpresyo sa inyong mga paninda? So, ang masasabi ko lang dyan, hindi po tayo pare-parehas. Marami pong nagsasabi niyan na mga sari-sari store owner na mga nagbablog din like me, na iba-iba po tayo ng pagpapatong, iba-iba po tayo ng pinamimilihan, kaya hindi po tayo talaga pare-parehas. Minsan, sa pagpepresyo or sa pricing ng ating mga paninda. Kaya, respeto po kung mababa po sa kanya, mataas sa akin, ganun po. So, may mababa sa akin, may mataas sa kanya. Ganun po talaga ang mga nangyayari sa pagtaas ng mga bilihin as a sari-sari store owner. Hindi na tayo masyadong gulat dyan eh. Kasi alam naman natin eh, lahat ng mga bilihin ngayon is tumataas. Yung dating mababang presyo noon, mataas na ngayon. And lalong-lalo na ngayon guys, ang mga kape. Noong nakaraan nga guys, napakwento ko sa isang sari-sari store owner dito sa kabilang tindahan. Nagbabatuhan kami ng pricing ng bawat isa. Tinatanong niya yung presyo ko sa ganon, tinatanong ko yung presyo niya sa ganyan. So sabi niya, ay ang baba pala sa'yo nung ganon. Tapos sabi niya, ay mababa naman yun sa akin sa ganon, sa'yo naman mataas. May mababa, may mataas. So, alam ko yun mga kasari dahil nga sabi niya, at sabi ko rin, hindi kami same ng pinamimilihan. Kaya may instances talaga na hindi kami Pero, may isang item guys na ang baba ng bentahan niya, naliliitan siya sa niya, hindi niya alam na mataas na rin ang bentahan ng ibang store. Sabi ko, yung Sting at Cobra ko is 22 pesos na ang bentahan ko. Sa kanya, 20 pa din. Sabi niya, gagayahin niya daw yung bentahan ko na 22. Kasi minsan, kapag may bibili sa kanya ng Cobra at Sting, 25 daw yung binabayad sa kanya. So, tinatanong daw niya, bakit sa iba daw kasi gano'n na yung presyo. So, sabi niya, gagayahin niya na yung aking presyo. Ganun yung pagkakaintindi ko guys, gagawin niya na ring 22 yung bentahan niya ng Cobra at Sting. So, doon guys, hindi naman ako madamot sa pagsasabi ng presyo ko. Hindi din siya madamot sa pagsasabi ng presyo niya dahil hindi naman kami iba ng lahi guys. Halos magkamag-anak kami. Magkamag-anak talaga. So, ayun guys, sa unti-unting pagtaas ng mga bilihin, gaya nga nun dun sa medyo latest ko na vlog, na-share ko na ang Knorr cubes ay tumaas. Nasa 6.07 na dating 5.87 ang puhunan. So, doon pa lang guys, nakapag-adjust na kasi ako noon pa. Kasi alam ko naman ng mga Unilever products ay kahit hindi kalakihan yung itinataas, madalas silang magtaas, sentimo, ganyan. So, hanggang sa umabot na ng 6.07, so hindi na talaga pwede sa 7 pesos yung ating mga Knorr. Pero eto nga, nung nakakwentuhan ko yung isang sari-sari store owner dito, tinanong niya sa akin kung magkano na ang bentahan ko ng aking Knorr cube. Sabi ko, 8 pesos na.
dating 7. Sabi niya sa akin kasi 7 pa din. Pero bago pa ako mag-vlog nung latest kong vlog, nauna yung kwentuhan namin. So, hindi ko siya na-inform na tumaas na ang Nor Cubes. Kaya siguro 7 pa rin yung bentahan niya. So, tsaka na lang siya siguro magtataas kapag nakapamili na siya ng panibago kasi mura pa naman niya nabili yung ano. So, kapag nakapamili na siya, doon niya malalaman na kung magche-check siya ng resibo, doon niya malalaman na nagtaas na yung Nor Cubes. So, ayun po mga kasari. Sa unti-unting pagtaas ng mga bilihin, tayong mga tindera is minsan nahihirapan tayo sa pagpa-pricing ng ating mga paninda. Kasi nga, hirap mag-adjust. And sa pagpa-pricing natin, kunwari, kaka-adjust lang natin sa isang item na yon, tapos nakita mo tumaas ulit, hindi mo na pwedeng ibenta sa presyong yon, mag-a-adjust ka ulit. So, yung customer is mag-a-adjust din. Same kayo na mag-a-adjust. And, no choice naman tayo sa sari-sari store owner. Syempre, para kumita po tayo, kailangan po natin talagang mag-adjust. Lalo na po sa alak. Alam nyo naman, sa alak at sigarilyo, yun na yung example natin. Yearly po siya nagtataas. So, tayo po ay yearly din nagtataas. Pero, kapag ako po ay nagtataas ng isang item, nagsusulat ako sa karton, pentel pen ang gamit, nag-a-advise ako or nag-i-inform ako, pinapaskill ko dyan, minsan dalawa pa nga yung ginagawa ko, para mabasa ng mga customer na magtataas na yung ganong item sa ganong date or nagtaas na yung ganong item sa ganong date. Ganon guys yung ginagawa ko para ang customer guys is unti-unti ding sakto naman yung binayad niya. Nagbenta lang ako guys. Iyon ay suki. Kahit na paloob yung store natin, is pinupuntahan tayo. Dahil ang sigarilyo natin ay SRP lang ang ating pagbebenta. So, saan na nga ba ako? Basta, yun na yan guys. Nakalimutan ko na kung saan ako nahinto. So, ayun nga. About sa pagpapresyo, ako kasi guys, basta nakapagpatong na ako ng 3, ganyan, ng 5 piso, kada item is okay na. And, about naman sa sigarilyo, naintindihan ko kung yung pang 7 SRP ay ginagawa ng ibang tindahan na 8 dahil nga naliliitan sila kapag SRP yung bentahan nila. So, wala po tayong ano doon. Ako naman kaya 7 ang bentahan ko ng Camel at Chester dahil mabilis po ito. Mabilis kong naro-rolling yung puhunan ko po dito. Fast moving po siya sa akin. Kaya hindi ko kailangan magpatong ng another 1 peso. So, hindi ko siya kailangan gawing 8 kung tutumal naman sa aking tindahan. So, okay na ako sa 7. Sa maliit na tubo, mabilis ko naman napapaubos. Diba guys? Sunod-sunod yung bumibili ng Camel. Yan talaga yung number 1 na sigarilyo dito sa akin. So, maaga ako nag-vlog ngayon dahil kung mamaya ko pa to iba-vlog, yung nasa sa isip ko mga kasari, mamaya makakalimutan ko na yan eh. So, ang unti-unting pagtaas ng mga bilihin ay hindi na nakakabigla. Pero sa customer guys, is malaking impact yan sa kanila. Kaya sila ay nabibigla din. Kaya tayo bilang isang tindera, nahihirapan din tayo talagang mag-adjust nga minsan. So, wag na tayong magtaka dahil malapit na namang magpasko. Unti-unti na namang ulit. Ang taas kasi ng inflation rate eh. Mataas na noon, mas mataas pa ngayon. Kasi ang dollar, ang palitan ngayon ng dollar mga kasari ay mataas din. Kaya kapag mataas ang palitan ng dollar, mataas ang bilihin.
mataas ang presyo. So, yun lang naman po ang ating vlog for today. Thank you so much for watching mga kasari and happy selling po sa inyong lahat. Maulan po, so keep safe po mga kasari. Bye!